May malaking oportunidad na nga sana mga idol ang duo ni na Luka Doncic at Kyrie Irving na magkampiyon last season, sadyang naudlot lamang ito sa kanilang pagkatalo laban sa Boston Celtics. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman natin maitatanggi na may ilalakas pa ang potensyal ng tandem na ito. Sa katunayan, naniniwala ang ilang mga analyst na sina Luka Doncic at Kyrie Irving na ang maituturing ngayon bilang kasalukuyang best backcourt duo matapos mabuwag ang Splash Brothers ni na Stephen Curry at Klay Thompson. Wala nga po ni isa mang backcourt duo ang kayang makasabay sa dalawang ito. At expected pangungunahan muli nila ang Dallas sa napaka-competitive na Western Conference. Mismong si Luka na nga po ang nagsabi, hindi pa nga 100% ang lakas ng tandem nila ni Kyrie matapos silang ilang beses na mag-struggle sa finals, kaya yan ang kanilang babaguhin at aayusin hanggang sa tuluyan nga po nilang makuha ang kampyonato. Samantala, kinumpirma nga po ni Jovan Bohan ng The Athletic na kung gusto nga talaga ng Lakers na maging malakas, kailangan nga po nilang makuha ang isang Bogdan Bogdanovic na kasalukuyan nga pong gustong umalis sa Atlanta Hawks at pumunta sa isang legit na contender na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na magkampiyon. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, balak nga po ni Bogdanovic na lumipat ng ibang kupunan. Inamin nga nito na matagal na nga po niyang gustong makasama at dream teammate nito si LeBron James since isa siya sa kanyang mga iniidolo. Sigurado nga po na babagay silang dalawang magkasama, lalo pat isa ngang playmaker at pass first player si LeBron habang siya naman isang sharpshooter, kaya hindi magiging problema sa kanilang dalawa ang gagawing play. Kaya dahil nga sa naging pahayag na ito ni Bogdanovic, mukhang hawak nga po ng Lakers ngayon ang desisyon kung kukunin nila ito o hindi. Ngunit base nga po sa inalabas na balita ngayon, mismong front office na ng Atlanta Hawks ang nagsabi hindi nila iti-trade sa Bogdanovic unless makakuha sila ng isang future first round pick bilang kapalit nito. Kaya kailangan muna nga po ditong sumang-ayon si Rob Pelinka para makuha ito ng Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda naman, katulad nga po ng ilang mga kupunan, kinailangan lamang nga po ng Minnesota Timberwolves na gumawa ng ilang mga pagbabago sa lineup ngayong off-season, kagaya ng pagkuha ng mga rookie na sina Rob Dillingham, PJ Dozier at ang kanilang bagong veterano na si Joe Ingles. Sapat na rin naman ang pagpapanatili nila sa kanilang mga dating players para maging competitive muli next season. Ang problema, kahit anong ganda ng ginawang move ng front office ng Timberwolves, naniniwala pa rin naman ang ESPN na hanggang second seed lamang ang kaya nilang makuha sa standings ng West, which is hindi ikinagusto ng kanilang superstar na si Anthony Edwards. Ayon dito, number 1 seed ang pinaka-target na makuha ng Minnesota Timberwolves, kaya seseryosohin at ipapanalo nga po nila ang majority sa kanilang mga regular season games. Naintindihan nga niya ang halaga ng home court advantage pagdating sa playoffs, kaya hanggat maaari gusto nilang makuha ang number 1 sa standings. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.